silang mag-i-issue sila ng mga susunod pa. And we all know na one of those na napapabalita is yung former chief ng PNP now, Senator Bato. Just in case na eventually magkaroon ng ganun, how do you plan to go about it? We'll just cross the bridge when we're there. Kasi ang hirap ng pangunahan nun na pag may darating na ganito, may darating na ganun, paano pag wala? Di parang napakahirap naman nun. But obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun, ganun din ang ating gagawin. So, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kaagad at the moment. Nakita niyo naman siguro. You know what I mean? It's really something that is something that has to be acted upon pag andyan na. What's your reaction to Torres' appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator-elect Bato de la Rosa ay maaaring hindi na matuloy na makaupo sa Senado dahil sa pag-aresto ng Interpol kaugnay sa kaso nito sa ICC. Bato de la Rosa umiyak dahil hindi na makakalust pa sa mga kaso nito sa ICC. Marami ngayon ang nababahala ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dahil sa pagpunta mismo doon ni Senator-elect Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands kasama si VP Sara Duterte, Senator-elect Rodante Marcoleta at Senator-elect Amy Marcos upang madalaw si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa custody pa rin ng ICC or International Criminal Court. Noong Sabado, May 31, ay dinaos ng Vice Presidente ang kanyang ika-47th birthday doon mismo sa The Hague, Netherlands kasama ang mga taga-suporta ng mga Pilipino doon. Nababahala ang mga taga-suporta dahil baka doon mismo maglabas ng arrest warrant ng Interpol kay Bato de la Rosa na isa sa mga kakasuhan ng ICC. Kabilang pa sa mga nasa listahan ng ICC, sina retired Police General Oscar Albayalde, dating PNP Chief, Police Major General Romeo Karamat, dating Hepe, PNP Criminal Investigation and Detection Group, Police Brigadier General Elazar Mata, Director, PNP Drug Enforcement Group, Commissioner Edelberto Leonardo, National Police Commission. Samantala, nagiging mainit na isyu ngayon, lalo na sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte, ang pagluklok bilang Philippine National Police Chief kay General Nicolas Torre ni Pangulong BBM. Kinuwestiyon nila ang pagluklok kay Torre dahil di umano sa mas marami pa ang deserving at awaiting na mga senior officer para sa pwesto ng PNP Chief. Si General Nicolas Torre ang isa sa mga umaresto kay Pastor Apollo Kibuloy at nagsilbi din ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte noong nakaraang mga buwan at dinala doon sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Buwelta ng mga taga-suporta ni General Nicolas Torre ay kung bakit noong time ng dating Pangulong Duterte ay si Bato de la Rosa ang iniluklok din na PNP Chief dahil mas marami di umano ang mas deserving kisa sa kanya. Sa ICC. Is this concerning for you, sir? No, I'm not concerned. Ang tanong ko lang is saan siya kumuha ng authority para makapag-transmit ng official transcript of records sa House of Representatives. Okay. Binigyan ba siya ng authority ng liderato ng House of Representatives na i-transmit yung kanilang official records sa ICC? So yan ang tanong ko. How about sa Senate, sir? Because I remember Senate President Cheese Escudero saying na isi-certify ng Blue Ribbon Committee yung transcript or kung manghingi man po yung public ng access into it. Kung manghingi ang ICC po ng kopya, would you oppose yung pagbibigay po ng certified true copy ng transcript ng hearings po sa ICC? Well, if that is the decision of the leadership of the Senate, then I will try. I will try to ask for clarification from him. Why? Knowing that ICC has no jurisdiction over the Philippines. So I will ask him why. But if I will be overruled, then what can I do? I am only one voice in the wilderness as far as the Senate is concerned. But still, I am going to ask him why. Pero hindi nyo po pipigilan or hahayaan nyo kung anong maging desisyon po nila kung magbibigay man sila ng kopya sa ICC po once manghingi man yung ICC. Well, as I have said, my position is that ICC has no jurisdiction over us. Wala silang jurisdiction. So that would be my basis for
opposing that move in the form of objection, maybe. Senator Bato, dahil po sa mga naging testimonya, revelasyon, both sa Senate at sa House Quadcom hearings itong mga nakaraang linggo, do you feel na mas dumarami po yung mga naging materials, for example, ng ICC against those involved sa Duterte drug war? No, I don't think so. I don't think so. Okay. Depende yan. From whose point of view? Pag kunin mo ang point of view ng mga pro-ICC, ay tuwang-tuwa sila. Pero pag kunin mo naman yung point of view ng mga anti-ICC, ay tuwang-tuwa rin naman sila at na-explain ng gusto ni Pangulong Duterte yung kanyang part sa war on drugs. So, yun nga, sabi nga niya is guilt is personal. So, that explains everything, Tristan. But would you say, sir, based on your assessment sa naging mga testimonya ni dating Pangulong Duterte, na justify niya ba yung pangangailangan ng drug war nung kanyang administrasyon? Kahit sinong tanungin mong Pilipino siguro, kahit sinong tanungin mo, kung kailangan ba talaga tayo mag-wage ng war on drugs, pagpasok ni Pangulong Duterte. If you can remember, that has been a part of his campaign promise nung tumakbo siyang as presidente, na I will address the drug problem, the criminality problem of this country. At siya'y nanalo. Pinili siya ng taong bayan because of that promise. So, naturalmente, when he became the president, he had to deliver that promise. Ayun nga, deliver yung promise na yun. At tuwan-tuwa naman yung taong bayan. Yung kanyang approval rating ay napakataas dahil sa kanyang ginawang war on drugs. So, it explains everything. Na-justified yung kanyang pag-wage ng war on drugs. Okay, but I remember rin po na nagkaroon po kayo ng press briefing with other reporters last week wherein you said yung ibang mga sinabi niya ay posibleng maging quote incriminating. Do you stand by it? Meron po ba siya mga nasabi na incriminating, and at the same time may mga nasabi rin po ba si Pangulong Duterte na sa tingin nyo ay hindi seryoso even under oath? Yes, both. Meron siyang klaro-klaro yung kanyang hindi seryoso na pagsabi na yung sinabi niya na you don't need to look further. Yan. Kung sino yung member ng death squad. Andyan, no? Yung senador ninyo. I am sure he was joking. Very clear. At binawi naman niya later on. At yung sinabi niya na meron daw siyang death squad na mga sibilyan, na mga mayayaman na gustong mamanatiling tahimik yung syudad ng Davao. Pero tinanong siya kung sino-sino yung mga tao na yun, patay na daw yung mga tao na yun. Maybe, if they want to file a case against him for what? For whatever. Pwede lang magamit yun. But again, yung sinasabi niya, guilt is personal. Okay. Senator, sabi ho ng ICC, marami silang sources na pinagkukunan ng kanilang investigasyon pagdating po sa Duterte drug war. Pero they are also following or closely following the developments sa nagaganap po sa investigasyon sa Pilipinas. Your comment po sa naging pahayag ng International Criminal Court. They can do whatever they want. Wala tayong control over them. They can do whatever they want. But the fact remains that they have no jurisdiction over the Philippines. At pangalawa, yung sila mismo nagbabiolate sa kanilang article number 1 ng kanilang ng Rome Statute na complementarity. Yung complementarity clause na sinasabi. Bakit hindi ba gumagana ang ating criminal justice system dito? Gumagana naman. So bakit sila makialam? We don't need their complementary effort pagdating sa investigation. Dahil gumagana ang ating criminal justice system dito. Sir, meron na po bang any communication or contact from ICC sa inyo po personally so far? Noon, meron tumatawag sa office. May tumatawag sa office pero inignore lang ng mga tao ko dahil hindi namin sigurado kung yun ba ay talagang authentic na ICC. Baka mga tao lang yun ni Trillanes na nagpa-ICC kaya hindi sinagot ng aming mga tauhan sa opisina. Okay sir, but do you remember ilang beses sila nag-attempt tumawag sa inyo, and ano po yung exactly sinasabi nila to your office?
Gusto lang daw nila akong interviewin. Kung pwede daw akong interviewin. Yun ang mga tao nagpakilalang ICC. Gusto lang daw nila akong interviewin. Sir, during... So, ako naman, kung magpapa-interview ako sa kanila, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us kapag tayo ay sumagot sa kanilang mga communication. The former president at the ICC, bakit po, why are you now appealing to Senate President Cheese Escudero for protection, sir? Nakausap niyo na po ba si SP about this? And was there any commitment Yes. on his part already? Yes. Nag-commit siya sa akin at hanggat kaya niya, pwede akong protektahan sa Senado. Gawin niya. Up to the extent legal. Yun lang ang kanyang kayang gawin. And Emor, I have said na gusto kong pumunta at maalala si Pangulong Duterte. So, at first, locally, isettle ko muna ito kung anong kaya kong gawin dito. We have to exhaust all available legal remedies. And while waiting for that, dapat, alam mo na, secure tayo sa Senado. I think this is the first time we are hearing na meron na palang commitment si Senate President Cheese Escudero on that. Sir, kahit po ba session break ngayon? For example lang, sir, na dahil may information na nga kayo before na yung arrest warrant might be coming soon, paano kung ma-issue yon during the session break? Ganun pa rin ba that you can seek protection from the Senate? Yes, session break or session on, still Congress is in session. Yung man ang technical definition noon, hanggat hindi nag-expire yung 19th Congress, ibig sabihin, Congress is still on session. Naka-break ka lang. Pero, hindi pa tapos yung 19th Congress. So, hindi pa nag-adjourn ang 19th Congress. So, technically, 19th Congress is still on session. Sir, may we know kung ano yung words ni Senate President ni SP Cheese sa inyo? Huwag mo nang alamin. Amin na lang yung usapan. Amin na lang yun. Basta may commitment siya that you can stay, paano yun, sir? Stay within the Senate premises? Yes, I can stay within the Senate premises. And hindi pwedeng pumasok ang PNP doon. Basta nandun kayo within the Senate premises. Yes, oo. So, safe to say, sir, that if the ICC orders an arrest, you will stay there until the end of the 19th Congress? I don't have to telegraph my panses, no? Alam mo na. Atin-atin lang. I-text ko na lang sa'yo, Imor. Huwag na lang dito sa ere. I-text ko na lang sa'yo. I understand. Off the record na yung part na yun. Yung mga planong yun. Sir, I just have to get your side on this. There are critics and netizens using you and former President Duterte's previous words against you na quote, kung wala kayong kasalanan, walang dapat ikatakot. Sir, just what's your response to this? Matagal takot. Kaya nga, nandun nga si Pangulong Duterte, hinarap nga niya eh. Hinarap nga niya. Kung takot pa yun, di pumunta na yun ng China, nagtatago na doon sa China, hinarap naman niya. So, hinaharap po ng may tapang ni former President Duterte and maging kayo. Yes. Oo. Pag lumabas ang warrant niyan, eh. So, pero anong magagawa ko kung andyan na yung warrant? Di ba? But then again, Emor, you have to understand that we have our basic rights. At yung mga rights natin ay gamitin natin yan para sa ating sarili. Huwag nating sayangin. It's being afforded by the Constitution. So lahat ng pwedeng remedies na pwede nating ma-avail, we will do it. Sir, you have also said that you felt betrayed by the Marcos administration and that this government is, quote, so oppressive. Sir, ano sa tingin niyo, what do you think led the President to, as you said, not fulfill his word, yung pangako po niya sa inyo? I don't know. You better ask him. Why? You better ask him why. Bakit
laban bawi siya. Bakit laban bawi siya yung statement niya? We expect a president, the chief executive of the nation, should be a man of his words. Dapat isang salita lang. Hindi yung iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. You received intelligence information in advance that the ICC arrest warrant also included you. Sir, can you provide more details about this? And ano po yung naging reaksyon nyo nung nalaman nyo na posible kayong maaresto kasama ni dating Pangulong Duterte? Well, my first reaction was I called up the party or the president kasi nauna na sila doon sa Hong Kong for the PDP Laban rally. And I informed them na hindi na ko hahabol. Hindi na ko hahabol dahil i-ready ko na yung, i-prepare ko na yung petition namin for certiorari and prohibition before the Supreme Court. So, yun, alam na rin nila. Pagtawag ko pa lang doon, pag-inform ko sa kanila, sila rin may idea na rin sila na yung huhulihin daw pagbalik dahil nandyan na yung warrant sa ICC. Sir, ang sabi nyo nga, hindi na kayo tumuloy dun sa Hong Kong and even turned off your phone, sir, so that you can help work on the petition urging the Supreme Court to stop the government's cooperation with the ICC and immediately release those arrested in connection with its probe. Pero sir, siguro the question, as a non-lawyer, what was your role in preparing the petition? Na institutional courtesy na sinasabi niya nga po kung manghihingi man officially etong si Senator Bato, no, doon nagkausap na sila ng proteksyon sa Senado, gagampanan daw ng Senado ang pagprotekta dito kay Senator Bato. It's under the Constitution, yung binabanggit na Article 6, Section 11, sabi niya hindi daw po iyon, ang gagawin nila is institutional courtesy. Bilang isang abogada, dati rin pong senador and former DOJ secretary, pwede po bang gawin yan ng Senado na proteksyonan nga si Senator Bato? Alam niyo ho, medyo naaano rin ako dyan, parang nagtataka din ako sa ganyang pronouncement ng ating Senate President. Okay, may provision, pero yung sa provision nga, ang nakasabi dyan, yung mga may kaso na arestuhin, na yung offense is punishable by not more than 6 years imprisonment, ay may privilege from arrest kung may session ang Senate, ang Congress. So ito naman, ito ay parang pinapangunahan na po tayo na kung yung sabi nga, kung naiintindihan ko yung sinabi niya, ay yung kung humingi ng proteksyon, magbibigyan ng institutional courtesy at kailangan protektahan. Parang nakakaano po yun yung it reeks actually of parang meron tayo ditong parang special treatment. Kasi naalala niyo po yung sa akin noon, ay nabanggit niyo po kanina, kusa po ako na humarap doon sa arresting team. Yung arresting team, nandun po sila noon sa basement ng Senate building. At wala naman po talaga sa akin nagparating sa akin, let's say from the office to the Senate President then, o sino man na iba pang senador at sino man na mga officials ng Senate, wala man lang pong nagparating sa akin na we will give you institutional refuge or out of institutional courtesy, ay ihintayin muna namin na ma-exhaust yung legal remedies sa kaso mo. Kasi parang yun ang sinasabi ni Senate President Cheese na bibigyan nilang pagkakataon si Senator Bato na i-exhaust muna yung kanyang legal remedies. Ako noon meron pa ako nung legal remedy Final nga ho yan, nung ako ay na-aresto na rin, kaagad-agad ay pumunta kami sa Supreme Court. And then nag-motion to quash din po kami doon sa trial court, sa RTC, na nag-issue ng warrant of arrest. Wala naman po silang sinabi na they can help me out and then they can wait muna for the exhaustion of legal remedies. So medyo nakakapagtaka po ito na lalo nang wala pa naman, hindi pa naman inaaresto si Senator Bato, pero meron na pong ganyang mga pronouncement.
yung ating Senate President. Balikan po natin yung sinasabi nyo kanina na parang ano nangyayari, parang nagkakaroon ng special treatment, bakit may pronouncement agad na poproteksyonan kahit hindi pa humihingi no officially itong si Senator Bato ng protection from the Senate. So parang ang nangyayari po ba ma'am, may nagkakaroon ng double standard? And should the Senate allow this? Kasi baka sundan po ito ng sa mga susunod na pangyayari kung magkakaroon tayo ng ganito ulit insidente. Yun na nga po, ayaw ko naman hong diretsuhin na ganyan ang magiging description ko sa mga pangyayari. I'm just laying out the facts. Kasi hindi po tama o hindi accurate na sinasabi na ganun din yung in-extend sa akin. Now, I also do not know, I'm not very sure, I could not recall kung ano rin yung mga klaseng treatment ang ginawa ng Senado dun sa mga iba rin na mga senador dati na mga nagkaroon din ng kaso at nagkaroon din ng warrant of arrest. What I can really share with you, kasi ganun po talaga ang nangyari, wala naman po akong natandaan, wala naman talagang ganon na sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko noon na eto, pwede namin hintayin muna yung pag-exhaust mo ng legal remedies bago ka pwedeng, in the first place, talaga namang hindi magiging applicable yung sa provision ng Constitution kasi yung charge sa akin ay yung not punishable ng less than 6 years. Yun, kung na-convict ako doon, reclusion perpetua yon, life imprisonment. So definitely, yung yung provision na yan, hindi magiging applicable. Now, in the case of Senator Bato, yun lang po ang pinagkakatakahan namin. Why do they have to say that at this point? And why do they have to already assure and offer to Senator Bato that kind of treatment or privilege na hihintayin muna na ma-exhaust niya ang legal remedies bago pwede nila na i-turn over kay Senator Bato? Pero syempre, kung halimbawa, lumabas na rin yung warrant of arrest kay Senator Bato from the ICC at ganun uli ang mangyayari that the ICC would seek the assistance of the Interpol at kukunin uli yung ating assistance, yung Philippine government, just like what happened yung pag-aresto ng former president, ay talaga naman na duty-bound yung Philippine government na i-enforce yung warrant of arrest. Now, kung gusto niya magtago lang dyan sa Senado, sa premises ng Senado, within the premises, siguro yung authorities natin, sila ang magbibigay ng courtesya, respeto sa institusyon na hihintayin na lang muna nila sa labas si Senator Bato. But that, it gives a bad taste in the mouth na ganun ang sinasabi na ngayon pa lang pwede namin nabigyan ng protection muna si Senator Bato para ma-exhaust na muna niya yung legal remedies bago mapayagan o payagan. Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng articles of impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Okay. Doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chis Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po. May 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code, at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado at mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25.
Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote,